Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng pizza puto. Ayan, ang ganda ng itsura ng nagawa natin. Simple lang at konti lang yung ingredients. Una po, yung 1 cup all-purpose flour. Ilagay na natin. Konti lang yung gagawin natin ngayon. 1 tablespoon baking powder. 1/2 cup ng white sugar. At haluin muna natin. Then, lagyan natin ng 1 cup ng tubig. So, yung 1 cup water po, pwede mo yan i-replace ng 1 cup fresh milk or 1 cup na evap na gatas. Ayan, large egg kailangan natin. Isang piraso lang na itlog. Then, haluin na natin. Ayan, pagkatapos nating mahalo, ilagay na natin yung ham natin. Yung ham, 2 pirasong square lang yan. Ayan, haluin natin ulit. Okay. Then, meron ako ditong pre-prepare na maliliit na gayat na red pepper and green. Then, i-prepare naman natin yung mga molder na paglulutuan natin. Greenish ko yan ng oil para hindi dumikit kasi walang oil yung mixture natin. So, pwede namang ihalo na yung oil sa mixture. Then, ito na. Ilagay na natin, assemble na natin. Tapos maglalagay ulit tayo ng mga ham na kinat natin into triangle. Then yung pineapple tidbits. Saka yung red pepper and green pepper na ano natin, na cut natin into strips. Ayan, dagdag tayo ng ham at pare-parehas lang yung gagawin natin hanggat sa maubos natin itong remaining na ingredients natin. Konti lang talaga yung niluto natin para pangkonsumo lang ito. So, nasa sayo na kung paano mo yan i-assemble, paano mo pagagandahin, yung pagkakalagay mo sa molder ng mga pizza puto mo. Ayan, sabi ko nga 1 cup lang to kaya konti lang yung magagawa natin. So yung ham, binili ko lang yan na yung dati nang naka-square na parang pangpalaman sa mga sa mga sandwich na ham. Yan, tuloy-tuloy lang. Habang ginagawa mo to, dapat nagpapakulo ka na ng tubig sa steamer. Kasi bago natin ilalagay, yung kulong-kulo na talaga. So, ganyan lang. Marami pa tayong pineapple tidbits, kaya medyo nagdagdag po ako ng mga toppings natin, saka para mas maganda. Yan, pagkatapos nating ma-assemble lahat, ito po ay i-steam natin sa loob ng 10 minutes. And then, after 10 minutes, ilalagay natin yung mga cheese natin. Ay, isinabay ko na pala. Ayan, melted yung cheese kasi isinabay. So, pwede namang after 10 minutes lang. So, ayan. Huwag muna nating i-unmold kapag sobrang init pa. Diba? So, ayan na kaagad. Napakaganda nung nagawa nating pizza puto. Diba? Hindi naman siya tumagilid kahit greenish natin yung mga puto molder. Ang ganda lang talaga nung pagkakagawa. O, diba? 10 minutes po yan. Actually, 10 to 12 minutes. Depende na sa'yo kung gaano kalaki yung ginawa mo. Mga large po kasi yan yung ginawa ko. Large puto molder yung gamit natin dyan. Kaya 12 minutes. Ayan.
Kung di mo isasabay yung cheese, 10 minutes, then 2 minutes after ilagay yung cheese. So, sa case po ng ginawa ko ngayong recipe, isinabay ko na yung cheese. Kaya kung mapapansin nyo, natunaw po yung cheese dyan sa ibabaw. Yan. So, ito na. Ipagpatuloy natin yung pag-steam ng iba, pero ito na po yung ating finished product doon sa una nating salang. So, 2 salang lang tayo ng steamer kasi 1 cup lang yung ginawa natin.